Mula po sa Genesis chapter 29 verse 31 to 35. Nais ko po itong basahin po sa inyo. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah, ang sabi niya, nakikita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli, at lalaki naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh. Dahil naririnig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa, kaya tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak. At tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Huda. Pagkatapos nooy, hindi na siya nagkaanak. Ang Diyos po magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Alam niyo po ba na nagkaroon na po ng mga pangalan ang mga henerasyon magmula po nung bago po magkaroon ng digmaang pandaigdig. At hindi ko po alam kung kayo po'y kabilang dito. Sino po yung ipinanganak sa inyo ng 1928 hanggang 1945. Siyempre, hindi na kayo magsasalita kasi lalabas sa edad nyo. Ano? Pero ang tawag po sa inyo ay mga silent generation. Bakit po silent? Kasi po yun yung nasa panahon po na kung saan sariwa pa po ang digmaan mula po doon sa unang digmaan pandaigdig. Pagkatapos po ay ang mga pananakop ng iba't ibang mga bansa, lalo na po rito sa Pilipinas. At inabot din po ito ng panahon ng Hapon. Kaya po hanggang 1945 po siya. Magmula po 1946 hanggang 1964, may kasama na po sa atin. Sino po yung nakapaloob doon? 1946 hanggang 1964. Tayo, yung iba talagang ayaw umamin. Ano po? Ang tawag po sa atin ay mga baby boomers. Bakit po baby boomers? Kasi po ang mga baby boomers ay dito po kasi sa era na to, dito po unti-unting dumami ang populasyon pagkatapos po ng digmaang pandaigdig na marami po ang mga namatay. Kaya po baby boomers kasi dumami po ng dumami ang mga populasyon sapagkat meron na pong kapayapaan. Pagkatapos po noon ay yung Generation X. Yung Gen X na tinatawag, mula po 1965 hanggang 1980. Marami na po kayong kasama rito, no? Ayun, tinan nyo, ang lalakas na mga loob nyo, no? Ayan. Pagkaraan po noon, magmula 1981 hanggang 1996, ang tawag po dyan ay mga millennials. Sino po yung mga millennials? Sumigaw na malakas. Ay, konti. 1981 hanggang 1996, mga millennials, nasaan po kayo? Yeah, kukunti. Mga millennials. Kasama po ang Gen Z na tinatawag, sila po yung mga 1996 hanggang 2012. Pumasok po sila sa bagong milenyo. Sino po yung mga Gen Z na tinatawag, 1996 to 2012? Nasaan po kayo? Wala akong kausap dito talaga. Nag-uwian na sila. Ano po? 2013 hanggang sa 2025, ang tawag po dito ay mga Generation Alpha. Mga bago na po itong henerasyon. Pero ang mas sikat po sa kanila lahat dahil nasa panahon natin ay ang mga millennials saka po yung Gen Z. Bakit ko po sinasabi ito? Ang online talk po na Odyssey about millennials ay nagpakita po ng isang interview at dito po sa kanilang online talk na ito ay nakilala po ng gusto ang mga millennials at ang tawag po sa kanila ay mga frighteningly insecure and more fragile than any generation before us. Ano po? So ang mga millennial group daw po ay kilala sa ito yung mga tao na mga insecure. Madali silang mga masaktan, fragile. Higit sa lahat ng mga henerasyon. Ano po?
Pero alam niyo po, ang mga millennials saka Gen Z ay mas kilala po sa social media sa panahon natin. Sila po yung mahusay mag-express ng kanilang sarili doon po sa social media. Social media pinag-uusapan para maunawahan natin. Sino po ang may FB account, Facebook account? Taas po kamay. Taas kamay. Gara nyo. Wari pa kayo. Alam niyo po ba, wala akong cellphone eh. Ganito po, iniwanan ko sa taas eh. Pag nagtuturo ko sa iyo, iniwanan ko sa taas eh. Ganito po, madaling malaman kapag ka po bata at kasama sa millennials yung mga nagsiselfone. Totoo po ba yun? Hawak po sa kamay, ganun ang ganun, kayang-kaya nila. Totoo po ba yun? Pag may edad na, nakaganon. Totoo po ba yun? Ano? Kaya alam nyo kung sino yung may edad na, no? Yung gagano. Tapos minsan pa. So mahusay sila sa social media. Pati yung mga may edad, natuto na rin, may FB page na rin. Meron nga iba, matatanda, may Twitter pa eh. Pero yung mga medyo alta sosyedad ng bahagi ang dating, kahit hindi naman alta sosyedad, nag-IG, nag-Instagram. So, gano'n naman sila. Kasi nasa FB world na yung mga kakilala nila, meron silang mga gustong i-portray na ayaw nilang ipakita sa iba, kaya nagpunta sila sa Instagram. Ano po? Hindi ko alam po sa mga nasa online natin ngayon kung ano yung kanilang hawak na social media. Pero alam niyo po ba, yung Generation Z at saka po yung millennials, sila po ay mga insecure. But at the same time po, sila po yung mahusay maghayag ng kanilang sarili sa social media. So yung social media po, na nag-express ng sarili, saka yung insecure, hindi po magkatugmayan, magkalaban po yan. Ang mga tao po na ito, palaging nakikiramdam doon sa may hita nila na kung saan doon nakalagay po yung kanilang cellphone. Naghihintay na mag-vibrate. Naghihintay po ito na kung saan ay may maramdaman at ninanais nila kasi na makakuha ng atensyon sa iba. Nais po ng mga Gen Z at saka nito po mga millennials na malaman ng ibang tao ang kanilang mga ideas, ang kanilang mga pictures, ang nasa isip po nila. So yung social media effects on millennials is a good topic because of a growing popularity. Dito rin po nakakapagmanipula sila ng self-esteem at ito po ay nagbibigay din ng impact on cyberbullying. Nagagamit po nila ito para mangbuli ng iba. Dati po ang pambubuli sa mga eskwelahan lang. Alam niyo po, ang mga millennials ay anxious o na gustong-gusto po nila ng approval ng iba. Kaya po naghihintay sila kapag may pinost sila, hinihintay nila kung maraming likes and comments. Sino po yun sa inyo pag nag-post kayo tinitingnan niyo? Nakakasampu na. Nako, saldaan na! May kilala kayong ganon? Wala. Alam niyo, ang maganda talaga dito sa mga taga-church, hindi sila mahilig doon kasi puro banal na kasulatan ang kanilang Eto ba po, tingnan nyo. Ito pong mga tao na ito na tinatawag na digital creator, pagka po sila ay magpo-post, talagang nag-aayos pa sila na parang pupunta po sila sa isang occasion na kailangang ayos na ayos po sila. Yung mga active user po at saka nagpo-post ng mga picture, minsan po nag-uubos sila ng mga 10 to 30 minutes para po i-edit. I-edit po yung mga picture po nila. Now, tanong po, sino po sa inyo yung katulad kong paminsan-minsan ay nagpo-post ng picture? Ay wala, talagang puro pambanal na kasulatan lang, alam nyo, hallelujah! Ako po nag-my day magmula nung September 13 hanggang nung makauwi po ako rito. Isipin nyo naman sa katuwaan ko po at sa papasalamat dun sa mga taong
nagmahal sa akin at nagpakita po ng pakikipagdiwang sa akin, pinopost ko po talaga magmula September 13 hanggang nung umuwi po ako rito. May dalawa pa po akong nahipan na kandila rito ng cake. Ano po? Naka-15 cake po ako na nahipan. Magmula September 13, September 16 po ang birthday ko. Nag-post po ako noon. Una, para magpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, para ipaalam sa mga nag-prepare po noon na ina-appreciate ko yung kanilang ginawa. Pero alam niyo po, ang mga tao na ito, ako po pag nag-post, kung ano lang, hindi po ako sanay mag-edit kasi. Ewan ko lang, si Edit lang siguro ang sanay, kung hindi sanay mag-edit si Edit, sanay mag-bimbo yan. Hindi nyo kilala, si Edit po kasi ang asawa si Bimbo. Kung ang purpose po ng pagpo-post ay para makita ka, bakit kinakailangang i-edit? Kaya yung mga kabataan ngayon, ang gusto nilang mga cellphone, yung mahuhusay ang camera. Tapos maraming mga features ng editing. Hello, may mga filter. Alam niyo po ba yon? Ano po? Bakit ine-edit? Kilala ka naman nung mga taong makakakita sa iyo. Sasabihin nila, gustong-gusto mo may comment, ang ganda mo ngayon. Doon sa iba, ang pogi mo dyan. Pero ang totoo, nasa isip nila, pinaganda pa. Sa totoo, hindi naman ganun sa personal. Hello? Naunawaan niyo po ba yun? Kasi gusto natin na makakuha ng atensyon mula po sa iba. Gusto natin na sa virtual world ay makita nila kung gaano ka kaganda, gaano ka kahusay. Ano hinahanap natin? Atensyon. Humahanap tayo ng kasiyahan sa ibang mga bagay. Ang mga tao na ito, people edit their pictures to impress people they have never met or are not friends with. Gusto nilang ma-impress yung iba. Kaya ngayon, nagkakagulatan. Ikaw pala yan sa personal. Sa social media, ang ganda mo. Sa social media, kudrado ka, tatsulo ka pala. Hello, hindi rin po ba kayo? Bakit kung hindi yung natural, yun na lang natural? Yun. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ka naman bakit i-edit mo pa? Sabihin mo, pogi ka naman, bakit i-edit mo pa? Sabihin mo. Ano po sabi ng katabi nyo? Maniwala ako. The motivation for editing our pictures is to receive the attention and acceptance of these random followers. Gusto natin matanggap nila tayo. Bakit ba kailangan natin na matanggap nila tayo? Alam niyo po, yung pagnanasa na matanggap tayo ng iba, yung pagnanasa na makuha natin ang atensyon ng kapwa natin, makuha yung atensyon nila papunta sa atin, ay hindi lang ngayon. Hindi pa uso ang social media, hindi pa po uso ang maraming mga ganyan, na uso na po nung Old Testament pa ang pagkuha ng atensyon. Sa binasa po natin mula sa Genesis 29, beginning verse 31 to 35, ay makikita po natin ang istorya ng buhay ni Leah nung panahon na siya po ay naghahangad na makuha ang atensyon ng kanyang asawang si Jacob. Sino po si Leah? Ganito po ang istorya. Si Jacob ay umalis sa kanilang lugar at nagpunta po sa kanyang tiyo Laban. Malayo po yon from Seir to Mesopotamia. Naglakbay po siya dahil sa takot niya po sa kanyang kapatid dahil doon po sa panloloko na ginawa po nitong si Jacob. At nung nandoon po siya sa kanyang tiyo Laban, ay siya po ay tinangkilik sa lugar na yon.
Pero dahil maganda po yung kanyang kamag-anak na nandoon, anong panahon po na yun, wala namang tinatawag po na degree of consanguinity dahil sila po ay pwedeng maging mag-asawa kahit magpinsan noon sa panahon po nila sa kanilang kultura. Nagustuhan po ni Jacob si Raquel. At ang sabi niya sa kanyang tiyulaban, Chong, magsisilbi ko ng 7 taon para sa anak mong si Raquel para mapakasalan ko siya. 7 years. Ano po? Pagkaraan po ng 7 taon ng pagsisilbi, wala po siyang tinatanggap doon, kundi lahat po na yung pagsisilbi lang para sa tiyuhin niya, para makuha yung kanyang anak na si Raquel. Natapos yung 7 years. Kasalan na po. Pero walang kasalan na katulad ng kasalan natin. Nung araw po ang kasalan ganito. Sa gabi, papasok yung lalaki, si Jacob, papasok lang siya sa tent, tolda, wala naman pong Meralco doon, kaya hindi maliwanag, madilim ang paligid, wala rin pong solar, kaya papasok siya sa loob, at pagkaraan po yung tatay, ibibigay na yung kanyang anak na mapapangasawa ng lalaki, mapapangasawa ni Jacob. So, nung gabi po na yon, siyempre may mangyayari na sa kanila, honeymoon na nila yon. Pagising sa umaga, maliwanag na. Nagulat itong si Jacob kasi ang kasama niya sa loob, hindi si Raquel. Ang kasama, si Leah na ate. Kasi yun ang binigay. Sama ng loob nitong si Jacob. Bakit po masama ang loob niya? Kasi po, hindi yun ang pinagtrabahuhan niya ng 7 taon para mapangasawa niya. Pero sabi ng kanyang tiyulaban, kasi ganito, sa kultura namin, yung panganay muna ang dapat mag-asawa bago yung bunso. Alam niyo po ba? Sabi ni Jacob, magsisilbi uli ako ng 7 taon para kay Raquel. 14 na taon si Jacob at pagkaraan noon, naging asawa niya si Raquel. Ngayon, tingnan niyo po, 7 taon na nanuyo bago mapangasawa. Ngayon, ilang message lang sa messenger. Sila'y on na. Ay, kayo na. Oo naman. Nag-eyeball na kami. Hello, may kilala kayong ganon? Sabihin mo sa kabataan na katabi mo, ka naman ganon. Ang dali ngayon, ilang message lang, ilang palitan lang ng ilang reaction lang, ilang heart lang. Sila na. May kilala kayong ganon? Wala. Huwag niyong titingnan, mahalata kayo. Ang una pong makikita natin dito kay Leah, hindi po siya maganda. Ang description po ng Bible ay, ito pong si Leah ay may tender eye. Past tense po ang ginamit, tender-eyed. Ibig sabihin po noon, hindi maganda ang mata. Sa ibang mga salin po, kapag isinalin sa lingwaheng alam natin, dokleng, sulipat, bungay, tirek. Kaya hindi siya gusto ni Jacob. Pero si Rachel ay ganito po yung description. Beautiful and well-favored. Ang ganda-ganda at ang pabor nasa kanya. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ang ganda-ganda. Ni Raquel, hindi ikaw. Now, ibig sabihin po noon, hindi po attractive ito pong si Leah. Alam natin ang intention ngayon ni Jacob, wala siyang intention na pakasalan si Leah. Wala pong emotional attachment itong si Leah kay Jacob, si Jacob kay Leah. Kaya naman, ang kanyang pagmamahal, ang pagmamahal ni Jacob ay nandoon kay Raquel. Pero si Leah, meron siyang gusto sa kanyang buhay. Leah wanted one thing in life. Ano po ang nasa puso niya, nasa isip niya? Yung bumabalot sa buong pagkatao niya. Gusto ni Leah na kung saan
ay makuha ang atensyon ng kanyang asawa at mahalin siya at kalingain siya. Alam natin na ang pagkakakasal dito kay Leah ay ito po ay may kamalian sapagkat hindi naman yun talaga ang gustong pakasalan. Yun pong pagmamahal ni Jacob kay Raquel ay mas mataas at mas maganda. Pero ang ginamit po ng Bible kay Leah ay ganito, she was hated. Hated, H-A-T-E-D. Ibig sabihin, pag tinagalog natin, para bagang ang sagwang pakinggan. Pero ang ibig sabihin po noon, less love, hindi mahal, hindi gaanong mahal ni Jacob. Mas mataas ang pagmamahal ni Jacob sa kay Raquel at saka po mababa ang pagmamahal niya kay Leah. Or loveless. So, ganito po, hindi mahal ni Jacob si Leah. Pero alam niyo po ang maganda, mahal ng Panginoon si Leah. Hello, hindi rin po ba kayo? Maaaring hindi kayo mahal ng inyong mga kasambahay, pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi nalilingid sa Diyos ang nararamdaman nyo, mahal kayo ng Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? We may be doing something to draw others' attention as well. Tayo pong lahat ay gusto nating makakuha ng atensyon mula po sa kanila. Kaya po yung iba kung saan-saan pumupunta. Pumupunta sa barkada, pumupunta sa inuman, pumupunta sa mga kadroga nila kasi kumukuha ng atensyon. Ang iba naman po ay nakiuso na. Hindi po ako against sa mga tao po na kung saan ay nagiging pasyonista. Yung iba po, gumagawa na ng iba't ibang mga arte sa katawan para lamang po mapansin sila. Pero ang totoo, kahit anong pagpapapansin nila, hindi pa rin sila satisfied sa mga pagpansin ng iba sa kanila. Ganito po, ano man ang gawin natin sa mga tao para mapansin tayo, kokounti lang ang gumagawa noon at ang marami po ay paimbabaw lang. Mas mahirap ma-please ang mga tao kaysa sa Diyos. Ang Diyos ay nakatingin sa ating panloob, hindi po sa ating panlabas kapag tayo po ay i-evaluate ng Panginoon. Tingnan natin ang makikita natin sa istorya nito pong si Leah. At ang title po natin ay Finding Significance in God. Atin pong titingnan ang tunay na kahalagahan natin hindi sa tao kundi sa Diyos. Finding significance in God. First, God sees. Nakikita ng Panginoon. Sabi po riyan, and when the Lord saw that Leah was hated, verse 31, He opened her womb. Nang makita ng Panginoon na si Leah ay hindi mahal ni Jacob, binuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata, ngunit si Raquel ay baog. At si Leah ay nanganak ng isang lalaki at tinawag niyang Ruben. Sapagkat sinabi niya, surely the Lord had looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me. Now, sa Old Testament, ang mga pangalan po ay napakahalaga. May kahulugan po ito. Hindi ko po alam kung ano ang pinangalan, yung mga pangalan niyo po, saan kinuha ng mga magulang niyo. Sapagkat sa mga kapanahonan natin, kung sino yung sikat, yun ang kinukuha natin. Totoo po ba yun? Kung sino yung sikat na mga artista. Ngayon, pagkaraan ng ilang panahon, ano pangalan ng tatay mo? Sabi niya, sikat yun sikat. Oh, bakit sikat? Kasi sikat po yun. Yung pangalan po ni Ruben means, behold a son. Ito ang unang anak ni Leah kay Jacob. Ang pangalan po na ito ay nagre-reflect, nagbahayag ng kanyang tunay na laman ng kanyang puso. Ang ibig sabihin po noon, see a son, tingnan mo ang isang anak.
Naghahayag po ito ng laman ng puso ni Leah, kaya niya pinili ang pangalan na yon. Ang sabi niya po rito, the Lord has surely looked on my affliction. Nakita ng Diyos ang pagdurusa ko. Sa ibang salita, hindi nalingid sa Diyos ang nararamdaman kong hirap, kaya pinagkalooban niya ako ng anak. Alam niyo po ba, see a son, sapagkat nung panahon po na yun, naghihintay sila ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Ngayon, para po sa mga naghihintay ng tagapagligtas, mahalaga sa kanila ang unang anak. Kasi sa kanilang kultura, kung sino yung unang anak, yun ang alam nilang pagdadaluyan ng tagapagligtas hanggang dumating si Jesus Christ, ang Messiah. Kaya ngayon si Leah, ang alam niya, ang posibilidad, ang kanyang anak na si Ruben, ang magiging lahi ng Mesiyas. Kaya naman, sabi niya, makukuha ko na ang atensyon ng aking asawa. Ang iniisip niya po ay itong kanyang anak na si Ruben ay ang siyang magiging Mesiya ng kanilang pamilya. So, sabi po rito, nung ipinangalan po rito, come see the son. Gusto niyang sabihin sa kanyang asawa, kay Jacob, kaya Ruben ang pinangalan sa kanyang anak, sapagkat gusto niyang ipaalam, ang Diyos ay may ginagawa sa akin sa pamagitan ng ating panganay na anak na si Ruben. Pagkaraan po sinabi niya, probably in desperation, tingnan niyo po ang sabi rito, now therefore my husband will love me. Ngayon, ang aking asawa ay mamahalin na ako. Probably, ang nasa isip niya po ay ganito. Ako ang nanay ng firstborn ng panganay, kaya naman mababago na ang damdamin niya sa akin. Alam niyo po, minsan, kapag may na-accomplish tayong isang bagay, o hiniling tayo na isang bagay, ang totoo, meron tayong alternative reason. Ang nalalaman ng iba na rason natin, parang ang ganda, pero alam ng Diyos kung pangit yung motibo natin. Totoo po ba yan? Niniwala po ba kayo doon? Pwede po na sinabi mo lahat ang magaganda, pero alam ng Diyos yung nanunuot sa kaloob-looban ng isip at puso mo kung ano talaga ang intention mo. Totoo po ba yan? Parang ayaw niyo pumayag. Si Leah po ang intensyon niya, hinahanap niya na ang kanyang asawa ay mahalin siya dahil meron na siyang anak ng pangalan na Ruben. Si Asan. Gusto niyang makuha ang atensyon ng kanyang asawa. Alam niyo po ba ang naging problema ni Leah? Instead na makuha ang atensyon, instead na ang Diyos ang parangalan niya, gusto niya ang attachment niya kay Jacob na hindi naman siya mahal. Ang nakalimutan niya, kahit hindi siya minahal ng kanyang asawa, mahal naman siya ng Diyos. Ito po ang maganda. Hindi man kayo mahalin ng maraming mga tao, tinitiyak ko sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God sees. Yung pangalan ni Ruben, ang ibig sabihin noon, behold a son. At dito po, ipinapakita ng mga talata po na ito, na binasa po natin dito kanina, sa verse 31, when the Lord saw that Leah, ibig sabihin, nakita ng Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nakikita ng Panginoon ang lahat ng dinadaanan nyo. Nakikita ng Panginoon ang nangyayari sa pamilya nyo. Nakikita ng Panginoon ang nangyayari sa barangay natin. Nakikita ng Panginoon ang nangyayari sa bansa natin. Hindi nalilingid sa Diyos ang lahat. Amen. Lahat ng pinagdadaanan mo, nakita ng Diyos. Pwede niyo po bang tapikin sa balikat ang katabi niyo, sabihin niyo na nakikita ka ni Lord. God sees. Hindi man kayo makita ng iba, nakita kayo ng Panginoon. Pangalawa, God hears. Sabi po ng verse 33,
Nagdalang tao siyang muli at lalaki naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob dito sa akin ni Yahweh, dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa, kaya tinawag niya itong Simeon. Hindi lang kayo nakikita ng Panginoon, nadidinig pa ng Diyos, hindi lamang ang panalangin nyo, pati yung daing ng inyong puso na hindi nyo masabi sa Diyos. Nadinig yan lahat ng Panginoon. Niniwala po ba kayo doon? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pinangalanan niya po ang kanyang pangalawang anak. Pinangalanan ni Leah ang kanyang pangalawang anak. Ang pangalan po ay Simeon. Nang ibig sabihin po nito ay hearing with acceptance. Pagkatapos po ni Leah ng mga anak kay Ruben sa kanyang unang panganay, ang nangyari po, gusto niyang makuha ang atensyon ni Jacob. Hindi niya nakuha. Ngayon po, pinangalanan niya ang kanyang anak na Simeon sapagkat ang ibig sabihin nito ay hearing with acceptance. Ipinakita uli ng pangalan na ipinangalan niya sa kanyang anak, yung laman ng kanyang puso. It explains the choice. Sapagkat sinabi niya, narinig ng Diyos na hindi ako minahal. Kaya nasa isip niya, kung hindi niya nakuha ang loob ng kanyang asawang si Jacob, partially, mapupulfill ito, magkakaroon ng katuparan sa kanyang pangalawang anak. Ano po ang nasa puso ni Leah? Mahalin siya ng kanyang asawang si Jacob. Alam niyo po, yan ay isang sitwasyon na nangyayari sa marami po sa atin at normal na nangyayari sa iba. Na yung kanilang mga pagmamahalan ay hindi po nagtatagal. Nawawala sapagkat hindi nila ito na-cultivate. Alam niyo po, may divine lesson na naman tayong makukuha po rito mula sa puso po ng Diyos. Naiintindihan nila ng Diyos ang ninanasa ng atin pong puso. Pakinggan niyo po ito. We may not always get what we want, but we will always be given what we need. Sa pananalangin natin, hindi maibibigay ng Diyos ang mga gusto natin, pero siguradong ipagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan mo. Naunahan niyo po ba yun? Hindi mo makukuha sa Diyos ang lahat ng gusto mo, pero ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya naman kung umaasa ka at nagtitiwala sa Diyos, hindi ka magkukulang. Minsan may mga mananampalataya, ganito panalangin, Lord, palakihin mo naman ang kita ng aming business. Lord, bigyan mo naman ako ng promotion, magkaroon ako ng increase. Gusto kong lumaki ang sweldo ko. Hindi na po ito kasya. Alam niyo po, kung madidinig niyo lang ng personal, sasabihin ng Panginoon, sasabihin niya sa iyo, kasya naman yung sweldo mo eh. Mayabang ka lang at maluho. Hello, hindi rin po ba kayo? Ano ba? Hindi lang tayo sanay. Gumastos ng tama. Gusto nating sumabay sa iba. Mga kabataan nga ngayon hindi pa nagtatrabaho. Gusto nila yung ganda-ganda pa ng cellphone. Yung mamahalin pa. iPhone Pro 15. Alam niyo po, na nanduron ako sa Sydney. In-announce po na sa mga susunod na araw ay ilo-launch na po yung iPhone Pro 15. Alam niyo po, inaabangan talaga ng mga tao. Sabi sa akin nung nagsama po sa akin sa city, sabi niya, Pastor, alam mo, bukas yan, madaling araw pa lang may nakapila na dyan. At totoo pong nangyari, marami nakapila dahil lalabas na yung iPhone Pro 15. Pinagkakaguluhan, pinipilahan. Hindi po masamang magkaroon ng magagandang cellphone pag kaya natin. Amen. Hindi po masamang magkaroon ng magagandang kasangkapan sa loob ng bahay pag kaya natin. Pag hindi mo pa kaya,
Hello? Pag hindi mo pa kaya, huwag pilitin na sarili mo. Huwag mong hintayin si Bombay para makabili ka ng kailangan mo. Hello, hindi rin po ba kayo? Hintayin mo ang tamang panahon ng Diyos sa iyo. Pag nakita ng Panginoon na tama ang paggasta mo, pagkakaloob niya ang higit pa sa pangangailangan mo. Isama mo Diyos sa kaperahan mo, pagpapalain ka niya. Hindi, nasa isip mo lang sarili mo. Ayan. Alam niyo po kung ang nais natin ay kakontentuhan sa buhay, we need to stick it out with God's Word. Iahayag niya po sa atin ang pagpapala na hindi po natin kayang isipin. Alam ko po na marami sa inyo dumadaan sa mga suliranin at struggle ng buhay. Marami po kayong mga problema, mga dinadaanan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang mga dinadaanan nyo ay pansamantala lang. Tapikin nyo uli sa balikat ang katabi mo, sabihin mo, sandali lang yan, pansamantala lang yung problema mo. Alam ng Panginoon na hindi ka nakaranas ng tunay na pagmamahal sa iba. Alam ng Panginoon na ikaw ay nagdaan sa hirap ng buhay. Na ikaw ay dumadaan doon sa maraming mga pagsubok ng buhay. Alam ng Panginoon na ikaw ay nananalangin at gusto kong ipaalam sa iyo, nakikinig ang Diyos sa mga panalangin mo. Kagaya na ipinakita po ni Leah, sa kanya pong sinabi na ito, nadinig siya ng Diyos. Kaya pangalan po ng kanyang pangalawang anak ay Simeon, sapagkat alam niya, nadinig siya ng Diyos. Kaya naman, ipaalam nyo sa Diyos ang laman ng puso nyo, iparinig nyo sa Kanya, sabihin nyo sa Kanya, sapagkat ang Diyos na nakikinig ay tapat at hindi ka lang niya papakinggan, diringgin niya at ikaw ay sasagutin sa iyong mga pangailangan. Amen. God sees, God hears. Pangatlo, God connects. Sabi po ng verse 34, muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi. Alam niyo po, nakakatatlo na siyang anak. Ang lagi pong makikita natin, mapapalapit siya sa kanyang asawa. Mamahalin siya ng kanyang asawa. Marami po sa atin, gusto natin makuha ang atensyon ng pamilya, makuha yung atensyon ng iba, makuha yung atensyon ng mga kabarangay. Pero ang kailangan natin ay atensyon ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? In absolute sense, the name Levi means joined. Alam niyo po, sa bansang Israel, ang mga lahi ni Levi o Levita, sila lamang po ang hindi pinagkalooban ng kanila pong teritoryo. Hindi po sila pinagkalooban ng sarili nila pong mga lugar na aariin na kanila. Magmula po kila Ruben, kila Ephraim, kila Manases, hanggang sa kila Judah, lahat po yan. Yung 12 tribo, 11 po sa kanila, may kanya-kanyang mga teritoryo. Geographical location na para sa kanila. Pero ito pong si Levi, wala. Pero ano po ang ginawa? Yung mga Levita po, ang nangyari, lahat po ng 11 tribo, binigyan po sila ng maliliit na portion po doon, na doon titira yung mga Levita. Ang ibig sabihin, kaya po joined, nang ibig sabihin, ito ang magkokonekta sa lahat ng mga Israelita sa pamagitan ng lahi ni Levi. Kaya po ipinangalan ni Leah ito sa kanyang anak. Levi ang pinangalan kasi gusto niyang makonekta uli sa kanyang asawa. Sabi po rito, now this time my husband will become attached to me. Kaya yung pangalang Levi means attached or joined.
Naiisip niya, kung hindi ko nakuha ang aking asawa kay Ruben at saka kay Simeon, sigurado na ito kay Levi. Yung expected attachment niya po kay Jacob, tingnan niyo po, sa kagustuhan niya na mapalapit ang asawa niya sa kanya mula sa panahon ni Ruben, ni Simeon at saka po ni Levi, alam niyo po ba, gusto niyang mapalapit dito, ang nakalimutan niya, dapat mas mapalapit siya sa Diyos. Ang nakalimutan niya sa picture, ang Diyos. Kaya, ano po ang ibig sabihin nun? Sa trabaho niyo, sa pamilya natin, sa atin pong paglilingkod sa bayan, lagi nating isipin, ang gagawin ko ba, mapapalapit ba ako sa Diyos? Hello, are you there? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Pag pinagsumikapan nyo na mapalapit sa tao, mapapalayo naman kayo sa Diyos. Pero pag inunan nyo ang Panginoon na mapalapit kayo sa Kanya dahil siya ang unang lumapit sa atin nang ibigay ng Diyos sa mga Kanyang anak na si Kristo Jesus, yun pong ibang mga tao lalapit na sa atin sa tulong ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, nasa isip ni Leah, mapapalapit na sa akin ang aking asawa. Alam niyo po ba ang larawan ito sa atin? Larawan ito ng mga tao na kung saan nakuha niya ang gusto niya na pinagkaloob naman sa kanya at pagkaraan nakalimutan ang nagkaloob. Mga kapatid, mas maganda na mapalapit tayo ng gusto sa nagpapala, hindi sa pagpapala. Okay po ba kayo dyan? Kaya kapag may pagpapala ka, pasalamatan mo ang nagpala. Huwag mo siyang kalimutan. Pag may nagbigay sa mga anak, mga bata, pag binigyan kayo ng nanay nyo, i-appreciate nyo. Hindi yung binigyan ng, ba't ito naman binili mo sa akin? Binigyan na nga. Ang dami-dami maayuwi, ito ba inuwi mo sa akin? May kilala kayong ganon? Pag binigyan kayo, mga misis, pag binigyan kayo ng asawa nyo, i-appreciate nyo man lang. Birthday nyo, binigyan kayo ng bouquet pagkatapos. Bakit wala man lang cake? Binigyan lang. Ang gagara nyo. Hello, hindi rin po ba kayo? Nag-entrega yung asawa. Sweetheart, ito na nga pala yun, sweldo ko. Kakasya ba yan? Mirago mo, putulan na tayo. Yung Bulacan Water District lang, punta na kahapon. Tingnan nyo. Imbis na pasalamatan, imbis na sabihin sa asawa, alam ko, sweetheart, naghirap ka rito. Hindi ito kasya sa lahat, pero pasalamatan natin si Lord. Tutulungan tayo dito. Sana ganun ginagawa ng mga nanay, no? Di ba ganun ang ginagawa ng mga nanay dito? Bakit walang pumapalakpak na nanay? Parang iba ginagawa nyo. Hello, leader! Di rin po ba kayo? Matuto kayo magpasalamat. Sabihin mo sa katabi, hawakan mo sa kamay ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang mahusay ka magpasalamat. Ano sabi po na sinabihan nyo, huwag kang ganyang kinikilabutan ako sa sinasabi. Ito po yung unappreciative side of us. Nakakalimutan natin ang Diyos na nagpapala. Alam niyo po ba, ang dami nating pagpapala sa Panginoon. Nandirito kayo ngayon, ang ibig sabihin, pinagkalooban pa tayo ng Diyos ng panibagong araw. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kaya maliliit na pagpapala, kapag pinasalamatan niyo ang Panginoon, ang mangyayari, pagpapalain pa kayo ng lubusan kasi nakita niya sa maliit na bagay, marunong kayo magpasalamat. Alam niyo po, pagka hindi marunong magpasalamat, magiging totoo ang kasabihan sa Bulacan. Pakainin mo man ng kalabaw yan, hindi malalasahan.
Alam niyo po ba yung kasabihan na yon? Hindi na yata alam ng mga kabataan nyo. Kami lang yatang mga tumanda na nakakaintindi nun. Ano? Humingi tayo ng promotion, pinagkaloob ng Diyos. Hindi man tayo nagpasalamat. Pero nagpakain ka sa iba. Hello, hello. Sabi ng mga barkada, ay, may promotion na. Bekene men. Hello, tireno ba kayo? Bekene men. Napakain mo yung iba, pero hindi ka nagsabi sa Lord, Lord, thank you sa promotion. Kaya ako na-promote, hindi dahil mahusay ako, pero dahil sa iyo. Di rin po ba kayo? Hindi pa napapansin itong si Leah. Nakakatatlong anak na siya. Yung karibal niya na bunso niya, wala pa kahit isa. At ang sabi ng Bible, baog na. And yet, ang nasa isip niya, mapalapit ang kanyang asawang si Jacob. Si Jacob, emotionally, hindi siya mahal. Physically, pinakita sa kanya, asawa pa rin siya. Maybe in the future, when we hear the name Levi, we will remember to give the Lord the thanks for all the things He's given us each and every day. Pag nadinig niyo yung pangalang Levi o Levi, ibig sabihin, pinapaalam sa atin, matuto kang magpasalamat sa Panginoon. Tapikin niyo sa balikat ang katabi mo, sabihin mo, matuto kang magpasalamat. Yeah. Yung nagsabi sa inyo, balikan niyo at sabihin niyo, lalo ka na. Ano po yung una? God sees. Pangalawa, God hears. Pangatlo, God connects. Pangapat po, God be praised. Ang Diyos ang mapapurihan. Sabi po ng verse 35, and she conceived again and bare a son. Siya'y nanganak uli. Nagdalang tao at nanganak uli ng isang lalaki at sinabi niya, now will I praise the Lord. Nakatatlong anak, sa pang-apat, saka lang siya natuto. Ngayon, pasasalamatan ko at pupurihin ng Diyos. Doon sa naunang tatlo, ang sabi niya, ngayon ang aking asawa, ngayon ang aking asawa ay mapapalapit sa akin, ngayon ang aking asawa ay magiging close na kami. Pero sa pang-apat, natuto rin siya. At ang sabi niya, nung pinangalanan niya ng Judah, sabi niya, ngayon, pupurihin ko na ang Diyos. Hello? Alam niyo po ang problema ni Leah? Bagal niyang matuto. Sabihin mo sa katabi mo, matuto ka naman. Naunawan niyo po ba yung usapan na to? Kailangan nating matuto. Kung meron tayong hinahangad, dapat ang hinahangad natin para maparangalan ng Diyos. Sabi po rito, now will I praise the Lord. Yung pangalan Judah means God be praised. Ngayon, Leah seems finally chose to find her significance in God. Natuto si Leah at ang nakita niya ngayon, kailangan pala ang kahalagahan niya, makita niya sa Diyos, hindi sa kapwa-tao. Ang kahalagahan niyo, makikita mula sa Diyos, hindi sa kapwa-tao natin. Yung iba, titingnan ka na hindi maganda. Yung iba, titingnan ang pangit na ugali mo. Pero ang Panginoon, titingnan ka bilang mahal na mahal ka niya. Woo! Come on! Come on! Ang totoo, hindi mo kinakailangan ng ng mga filter sa buhay. Hindi mo kailangang mag-portray kung sino ka. Sapagkat sa harapan ng Panginoon, kilala ka niya. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. So we can try to find our significance in many ways and many things. Pero sa Panginoong Jesus lamang natin matatagpuan ang ating at tunay na identity.
Sa iba, pwede kang ituring na hindi kanya, dahil ikaw ay hindi totoong anak ng mag-asawa na ito, iba tingin sa iyo. Pakatandaan niyo po ito. Kung kayo ay anak sa hindi kasal na mag-asawa, wala pong tinatawag na illegitimate child. Wala pong illegitimate child. Hindi ka putok sa buho, hindi ka napulot sa taing kalabaw. Hindi ba yun ang usapan pagka hindi kasal yung mag-asawa? Kinakawawa yung bata. Hindi po ganon. Bakit po? Walang illegitimate child. Ang meron, illegitimate parents. Hello? Naunahan niyo po ba yun? Yung mag-asawa, mali, hindi yung anak. Hindi ka mali, hindi ka putok sa buho. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Ikaw ay nilikha ng Diyos. You are fearfully and wonderfully made. Amen. Amen. Sabi po ni Leah, now will I praise the Lord. Ang pinangalan niya kasi sa anak niya ay Judah. Judah, J-U. Tapos yung da, D-A. Galing po yun sa pang-fourth letter ng Hebrew alphabet. Dalet. Yung dalet po na yon, ang ibig sabihin sa English word ay door, pintuan. Ipinapakita po ng Judah na ito, si Judah na ito, ay may kinalaman po sa prophecy patungkol sa darating na tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus Christ. Nang ibig sabihin kaya Judah ang kanyang pangalan means door to Jehovah o door to salvation. Kaya nung si Jesus ay nangangaral, sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Sino man na nauna sa akin ay mga magnanakaw at magtarambong. Sapagkat hindi sila pinakikinggan ng kanilang mga tupa. Sino man na pumasok sa akin, pintuan, siya ay maliligtas at makakakita, makakaranas ng tunay na pastulan. Yung door of salvation ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang pintuan na kung saan ay pinapakita ng darating na Mesiyas. Isipin niyo po, libu-libong mga taon pa bago dumating ang Mesiyas, ang tagapagligtas, mula po sa pangalan pa lang ni Judah, ipinahayag na may darating na tagapagligtas. Alam niyo po, sa istorya ng mga Israelita, kapag sila po ay lalakad na, hile-hilera po ang maraming mga tribo, halos 2 milyon po sila noong panahon na yun sa wilderness. Pero kapag magmamarcha na po, sino ang nauuna? Hindi po si Ruben na panganay. Ang nauuna ay ang tribo ni Judah. Mahalaga po ang pagkapangalan sa kanya, Judah, now will I praise the Lord. Kaya po, kapag sa buhay natin, inuuna natin ang Panginoon, uunahin ka din ng Panginoon. Amen. 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 Sa digmaan po, sa mga labanan, kapag ka po may labanan, ipapakita po ng banal na kasulatan, ang una pong lumulusob ay ang lahi ni Judah. Sila po ang unang lumulusob. Sabi po ng Judges chapter 20, nung tanungin nila, sino ang unang lulusob sa digmaan na yon? Sabi po ng verse 18, then the children of Israel arose and went out to the house of God to inquire of God. They said, which of us, sino sa amin, ang mauunang lumaban sa lahi ni Benjamin? Sabi ng Panginoon, the Lord said, Judah first. Ano po ang ibig sabihin nun? Bago ka humakbang, bago ka magplano, bago ka gumawa ng mga bagay, unahin mo ang Panginoon. Bago kayo magdesisyon, unahin nyo ang Panginoon. Tapigin mo sa balikat ang katabi mo, sabihin mo, unahin mo si Lord. Ano sabi ng banal na kasulatan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sumakitan nyo na pagharian kayo ng Panginoon at idadagdag sa inyo ng Panginoon ang lahat ng mga bagay.
So, nasa Panginoon ang kahalagahan natin, ang Panginoon din ang ating pahalagahan sa buhay. Amen. Unahin natin ang Panginoon. Pagkatapos po kay Judah, sabi po naman ang nakasulatan, then she stopped bearing. Hindi na siya nanganak. Hindi po ibig sabihin na si Leah ay nabaog. Hindi po. Ang ginamit po doon, tumigil muna siya sa panganganak. Marahil nung oras na yon, iba na ang nararamdaman po ni Rachel sapagkat nakakaapat na ang kanyang karibal na si Leah. Siya ay, si Raquel ay wala pa. Nakita ng Diyos po yun. May iba pang plano ang Diyos sa lahi po ni Jacob. Sapagkat nais ng Panginoon noong panahon na yon, makabuo ng isang napakalaking bansa mula po sa lahi ni Jacob. 4 na anak sa hindi minahal na asawa. Ang isa sa kanila ay naging pagpupuri para sa Panginoon. Alam niyo po, na-overlook ang babae po na ito, si Leah. Hindi po siya napansin ng asawang si Jacob, pero napansin siya ng Diyos. Maaaring hindi ka napapansin ng iba, pero napapansin ng Diyos ang buhay mo. Napapansin ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Woo! Come on! Come on! Gusto ko pong iwanan sa inyo ilang mga bagay nito. Una po, don't waste your time trying to compete with beauty or money or status. Huwag niyo pong ubusin ang oras niyo para makipagkompetensya kung sino ang maganda. Hello, hindi rin po ba kayo? Huwag niyo. Yung iba po, alam niyo po ba ginagawa? Gusto nila gumanda sila kasing ganda nung kilalang artista, ni J-Lo, ni... Sino pa ba yung magaganda artista? Gusto nila maging katulad noon. Kaya dahil may pera sila, magpapaayos sila ng muka, magpapatapal dito, magpapalaki dito, magpapaayos dito, magpapaayos dito. Saan kinukuha? Sa pigi. Kaya yung kausap mo, hindi mo malaman kung muka o pigi. Bakit hindi natin pasalamatan ng Diyos sa kung ano ang pinagkaloob niya sa atin? Huwag kang makipagkompetensya sa iba. Pastor, hindi ako nila mapasin. Kasi hindi sila nagagandahan sa akin. Alam niyo po, ang kagandahan ay nasa paningin ng tumatanaw. Madarating yung panahon, may makakakita rin sa iyo at makikita niya, gandang-ganda siya sa iyo. At sasabihin niya, ang ganda mo naman. Hello, di rin po ba kayo? Yung iba, iniisip yun eh. Tumatanda na ako. Hindi nakikita. Kaganda ako. Imulat niyo mata niyo. Marami kayong makikita sa lansangan. Mas tatsulok kaysa sa inyo. Pero nakapag-asawa din. Katatsulok din niya. Huwag po kayo makipagkompetensya sa kagandahan. Ano sabi ng Bible? You are fearfully and wonderfully made. Huwag din po sa kaperahan. Huwag niyong pilitin na magkamal ng pera sa hindi magandang paraan. Amen? Magkasya kayo sa biyayang pinagkaloob ng Panginoon. Habang nagsusumikap ka, pagpapalain ka din ng Diyos. Amen? Amen? O sa status. Gusto niya ng posisyon, gusto niya ng title. Alam niyo po yung title na yan, hindi natin gagamitin yan pagdating sa langit. Pagharap natin sa Lord, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, papapasukin mo ko. Ganda ng title ko. Mayor ako. Presidente ko. Mataas ang pinag-aralan ko. Cum laude ko. Alam niyo po, sa Panginoon, para papasukin kayo, isa lang ang dahilan. Ano ginawa mo sa kanyang anak na si Kristo Jesus? Tinanggap mo ba siya sa puso mo? Yun lang. Naging tapat ka ba sa Diyos? Yun lang.
Hindi yung title natin, wala na tayong title sa langit. Pagdating natin sa piling ng Diyos, brothers and sisters na lang tayo. Kahit yung anak mo, brother mo, sister mo. So don't waste your time trying to compete with beauty or money or status. Hindi ito po makakatulong sa atin. Para po kay Leah, nung panahon po na yon, nakikipagkompetensya sa kanyang kapatid na si Rachel. Pero baliwala din ang lahat eh. Hanggang sa matutunan niya, now will I praise the Lord. Pangalawa po, the favor of the Lord lasts forever. Si Leah po ay isa sa mga ninuno ng Panginoong Hesus. Pag-uusapan ay ang pagkapanganak ni Jesus sa laman. Ang ibig sabihin po noon, hindi nalingid sa Diyos ang buhay nitong si Leah. Kapag ang Diyos ang nagpala sa inyo, lalo na ng buhay na walang hanggan, mananatili yon magpakailan-kailan pa man. Yung mga bagay dito sa lupa, pansamantala lang. Niniwala po ba kayo doon? Pangatlo po, don't worry about the things you cannot control. Alam ng Panginoon kung nasaan ka ngayon, alam niya rin kung ano ang gagawin niya sa iyo at saan ka makakarating muli. Alam ng Panginoon yung destinasyon ng buhay mo. Alam ng Panginoon kung saan ka magiging kagamit-gamit. Naunawaan niyo po ba yun? Alam ng Panginoon kung saan mapaparangalan ang kanyang pangalan sa buhay mo. Hindi nalilingid yon sa Diyos. Kaya kung may mangyari po sa buhay natin na hindi natin kontrolin, yung hindi natin kayang kontrolin, hayaan natin ng Diyos ang siyang kumontrol sa lahat. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.